Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng Salita ng Diyos. Aklat po ng Isaiah chapter 46 verse 4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. So, part 3 po tayo ng ating pag-aaral sa linggong ito. Ang topic po natin ay Adapting to Life's Seasons. At pag-usapan na po natin yung old age. So, tapos na po tayo doon sa season ng paghahanda. Yung season ng ating kabataan. Tapos na rin tayo doon sa season ng pagpupursige, yung midlife, At maganda pag-usapan din po natin itong season o yung panahon na kung saan tayo aani naman, at i-reward tayo sa buhay na ito ng Panginoon, yung ating pagtanda. Yung iba po ay natatakot pagka pinag-uusapan yung pagtanda. Naalala ko minsan ako'y naka-attend ng isang service na kung saan itinapik po yung Ecclesiastes chapter 12 verses 1 to 7. Nagkataon po lahat ng nakikinig po doon ay may edad na natakot po sila. Bagamat word of God yung kanilang napakinggan. Pero alam niyo po, minsan mahalaga na makita natin yung mga verses na umaakma po sa buhay natin. Yung po Ecclesiastes chapter 12 verse 1 to 7. Yan po yung mga verses na bagay pong pag-usapan kapag merong burol, at yung meron ng taong namayapa na, yan ay pagpapaalala doon sa huling hantungan ng tao. At babanggitin dyan kung paano tumatanda ang isang tao, unti-unting lumalabo yung kanyang paningin, mawawalan siya ng balanse, at magiging malungkot yung kanyang buhay. Binabanggit dyan yung karanasan ng mga taong lumisan na sa mundong ito. Pero alam niyo po, kung kayo naman ligtas na born again at alam niyo, tiyak sa inyong puso na kayo po'y may buhay na walang hanggan, hindi niyo dapat katakutan yung pagtanda. In fact, ang konteksto nga po ng Biblia dito sa verse na binasa natin, pangako po ito ng Diyos sa atin na nakakilala sa Kanya. With long life will I satisfy him and show him my salvation. So, tignan niyo po, napakahalaga na tignan natin palagi yung buhay sa pananaw ng Biblia. Yang Isaiah 46 verse 4 at Psalm 91 verse 16. Kaya napakahalaga po na tayo po ay magkaroon ng tamang unawa sa pagtanda. Yung iba po ay na-develop sa kanila yung fear. Alam niyo po, si Satanas tuwang-tuwa noon kasi nanakawang kanya ng joy. Kaya maraming tao takot silang tumanda, maging masasakitin, takot sila na mamuhay ng nag-iisa. Mas lalong matutuwa si Satanas pagka ganun po yung pananaw natin sa buhay. So, anong kailangan natin? Yung mindset na umaakma sa mga pangako ng Diyos. Unang-una po, kailangan ma-develop sa atin yung love for life. We must learn to speak life. Yan ang ipinangako ng Diyos Sa Romans chapter 8 verse 11 ang Espiritu kaya niyang i-quicken yung ating mortal bodies. Yung pong pangako ng Panginoon. Kayang i-renew ng Lord yung ating physical na katawan. At yun din ang pangako ng Isaiah 40 verse 31. At mahalaga na maintindihan natin na pwede pala tayong ma-renew. Mapalakas pang muli ng Diyos. So, kadalasan yan, kaya nangyayari tayo ng hihinam, nagiging masasakitin, kasi marami tayong mga negativity sa buhay. Kaya iwasan natin yung stress, yung sama ng loob, kung kayo naman ay nag-healthy living, nag-exercise, lumabas kayo ng bahay, at huwag nyo laging babanggitin na may sakit kayo, huwag nyo laging sinasabi na kayo ay may high blood, may diabetes, at kung ano-ano pang sakit. Speak life, matuto tayong i-speak po yung buhay, at angkinin natin yung pangako ng Diyos sa atin.
At mahalaga yan, sabayan din natin ng pagkilos. Ano po, kumain tayo ng tama, mag-healthy living tayo, mag-ehersisyo po tayo. Ano po? Pangalawa, dapat ma-develop sa atin yung tinatawag na love for others. Ano po? Alam niyo sa buhay na to, pinakamagandang investment po yung relationship. Ano po, hindi lang tayo nag-i-invest sa ari-arian, kundi nag-i-invest tayo sa tao. Kasi sa buhay na ito, may prinsipyo pong sowing and reaping. Kung saan ka nagtanim, dun ka aani. Kaya wag niyo pong intindihin yung pong susuklian kayo ng ibang tao. Kusa po yan. Ang mahalaga magtanim kayo ng magtanim ng pag-ibig. Pag-ibig sa inyong pamilya, sa inyong asawa, sa inyong anak, hanggang sa inyong apo, sa inyong bang tao, sa inyong mga neighbors, ano po, sa inyong mga kapatiran. Kasi pagdating ng araw po, babalik yan sa inyo kung ano yung inyong tinanim. Ano po? Hindi isusumbat yan ng tao sa inyo. Kasi alam nila na sila'y minahal mo. Kaya susuklian ka rin nila ng pag-ibig. Kaya huwag kayong matakot na mag-isa someday kung kayo matanda na. No po? Merong mga taong magmamahal sa inyo kasi nagtanim kayo ng pag-ibig. Mahalin nyo yung church family ninyo. Ma-involve kayo sa mga social activities. Mag-mentor kayo, mag-share kayo kung kayo matanda na kasi mas marami na po tayong kaalaman kaysa dun sa mga nasa kabataan pa. Yun ang sinasabi ng Proverbs 20 verse 29. Kaya i-share natin sa kanila yung wisdom na natutunan natin sa buhay. Panghuli po, lalo nating palalimin yung pag-ibig natin sa Diyos. Love for God. Maging intimate tayo kay Lord. Sa halip na tayo yung mag-retire, kailangan ma-refire yung ating pag-ibig sa Lord. Yan ang paalala sa atin ng Jude chapter 1 verses 20 to 21. Build yourselves up in the most holy faith. Keep yourselves in God's love. So, ibig sabihin, dapat lalong mas lumalalim yung ating pananampalataya at pag-ibig kay Lord. Yung iba kasi pag tumatanda na nanlalamig na sa kanilang pagmamahal sa Panginoon. Hindi po. Lalo dapat tayong lumalim sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon. So alam niyo po, pagka nakita natin ng ganito ang buhay, yung ating pagtanda ay mai-enjoy po natin. Kasi yun naman ang ipinangako ng Diyos sa atin. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.